Mga kaibigan, sa gabing ito dadalhin ko kayo sa isang kwentong puno ng misteryo at kalungkutan. Isang kwento kung saan ang pag-ibig at pagkawala ay magtatagpo sa mga anino ng nakaraan. Habang naglalakad si Marco sa mga kalye ng Quezon City, natagpuan niya ang isang puntod na nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng pagkakakilala. Sino nga ba si Cecilia at ano ang mga lihim na bumabalot sa kanyang pagkamatay? Alamin natin ang buong kwento sa Ang Huling Alaala. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako nga pala si Marco at maraming salamat sa paglaan ng oras para pakinggan ang aking kwento. Nakatira ako ngayon sa Quezon City pero galing talaga kami sa probinsya ng Batangas. Napadpad kami dito nung malipat ng trabaho si Papa. Bata pa lang ako. Mahilig na akong maglakad-lakad sa mga kalye, lalo na kapag gusto kong mag-isip. May mga kaibigan ako dito pero madalas akong mapag-isa, lalo na nung mawala si Cecilia, ang aking unang pag-ibig. Siya ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat ng ito. Isang malamig na gabi ng Pebrero, naglalakad ako sa mga kalye ng Quezon City, sinusubukang takasan ang kalungkutan na bumabalot sa akin. Habang naglalakad, napansin ko ang mga pagbabago sa paligid. Ang dating puno ng buhay na mga kalsada ay biglang naging tahimik at malungkot. Ang mga tao ay nagmamadali. May hinahabol na hindi ko maintindihan. Bakit ba ganito ang pakiramdam ko? Tanong ko sa sarili ko. Bakit may kakaibang nangyayari sa paligid? Ang mga anino sa paligid ay tila may sariling buhay, na parang may hindi nakikitang mata na tumutunghay sa akin mula sa kadiliman. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, patuloy akong naglakad. Hindi ko alam na ang aking pananaw sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng agham ay malapit ng magbago. Isang umaga napadpad ako sa sementeryo ng La Loma. Ang lugar ay tahimik, puno ng mga punong matanda at mga puntod na nagmula pa noong ika-18 na siglo. Habang naglalakad ako, napansin ko ang isang puntod na may puting lapida. Ang pangalan sa lapida ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ng pagkakakilala. Lumapit ako at binasa ang inscription. Cecilia, bulong ko sa sarili ko, paano ka napunta dito? Ang pangalan ni Cecilia, ang aking unang pag-ibig at kaklase na namatay noong kami 50 taong gulang pa lamang ang nakaukit sa lapida. Ang alaala ni Cecilia ay bumalik sa akin ng buong lakas at hindi ko maiwasang maalala ang aming mga pinagsamahan. Binalot ako ng mga alaala kay Cecilia. Naalala ko ang aming pagiging malapit sa isa't isa, ang aming mga tawanan at mga pangarap. Noong ika-14 ng Pebrero, plano kong bigyan siya ng regalong pang Valentine's. Ngunit wala siya sa paaralan. At matapos ang ilang araw ng paghihintay, nalaman kong may sakit siya. Naaalala ko pa ang kaba at excitement na naramdaman ko habang hawak-hawak ang regalo. Iniisip kung ano ang magiging reaksyon niya. Dadalawin ko si Cecilia, sabi ko sa sarili ko. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Dumalaw ako sa bahay ni Cecilia. Nakita kong bukas ang pinto. Pumasok ako upang alamin ang kalagayan niya. Doon ko natagpuan ang ama ni Cecilia na patay na at nakaranas ako ng nakakatakot na pagkakatagpo sa tila muling nabuhay na bangkay nito. Ang mga mata ng bangkay ay nakatitig sa akin, puno ng galit at poot. Napatakbo ako palabas ng bahay, nanginginig sa takot. Ang karanasang iyon ay nag-iwan ng matinding takot at pagkabigla sa akin. Ano ang nangyayari? Tanong ko sa sarili ko habang tumatakbo palabas ng bahay. Ibinunyag ng pulisya na pinatay ni Cecilia ang kanyang ama na pagkatapos ay nagpakamatay. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding sakit sa akin. Napuno ako ng pag-iisip na maaari sana akong nakatulong kung pumasok lamang ako sa bahay ng mas maaga. Kung nakinig lang ako sa kutob ko, baka buhay pa si Cecilia, sabi ko sa sarili ko. Sa paglipas ng mga taon, hindi na muling nakaramdam ng pag-ibig.
nagkulong na lamang ako sa aking sarili, iniwasan ang mga tao at mga alaala. Ang pagkakasala ay naging bahagi ng aking araw-araw na buhay. Kasalanan ko ito, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Sa bawat pagdaan ng araw, lalo kong nararamdaman ang bigat ng aking konsensya. Madalas akong magising sa gabi, pawis na pawis at humihingal dahil sa mga bangungot na bumabalik sa akin. Hindi ko maiwasang sisihin ang sarili sa mga nangyari. Ang mga alaala ni Cecilia ay parang mga multo na hindi ako tinatantanan, lalo na tuwing Pebrero. Hindi kita makakalimutan, Cecilia, sabi ko sa sarili ko sa bawat anibersaryo ng kanyang kamatayan. Sa kabila ng lahat, patuloy akong nabubuhay, dala ang bigat ng pagkakasala at mga alaala. Muling bumisita ako sa puntod ni Cecilia, dala ang regalong pang Valentine's na hindi ko na ibigay noon. Para sa iyo, Cecilia, sabi ko habang inilalagay ang mga bulaklak sa kanyang lapida. Sana'y mapatawad mo ako. Isang pakiramdam ng kasama at pagmamahal ang bumalot sa akin. Habang ako'y papalayo, nakita ko ang aparisyon ni Cecilia sa tabi ng puntod. Cecilia, tanong ko, hindi makapaniwala sa aking nakikita. Salamat, Cecilia, bulong ko habang pinagmamasdan siya. Hindi kita iiwan, sabi niya sa akin at naramdaman ko ang kanyang pagmamahal. Hindi na ako natatakot na maging mag-isa. Sa aking paglalakad palayo sa sementeryo, may ngiti sa aking mga labi. Ang aking pananaw sa kababalaghan ay nagbago. Sa wakas, natagpuan ko ang kapayapaan at ang kakayahang magpatuloy sa buhay. Hindi kita makakalimutan, Cecilia, sabi ko habang naglalakad palayo, dala ang bagong pag-unawa at pagtanggap sa mga hiwaga ng buhay. Mga kaibigan, natutunan natin na ang pag-ibig at pagkawala ay maaaring magdala ng kapayapaan sa kabila ng takot. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa mga anino ng nakaraan.